pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Gawa 4:32-35. Ang buong bilang ng mga sumampalataya ay may pagkakaisa sa puso at kaluluwa. Sino may walang nagsabing kanya ang anuman sa kanyang mga ari-arian, kundi lahat nilang pag-aari ay para sa lahat. At pinatotohanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay ng Panginoong Hesus, at sumakanilang lahat ang dakilang biyaya. Walang sino mang naghihirap sa kanila, sapagkat ipinagbili ng lahat ng may-ari ang kanilang mga lupa at mga bahay, at dinala ang pinagbilhan ng mga ito. At inilagay nila ang mga ito sa paanan ng mga apostol, at ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kailangan ng sinuman. Nagpatotoo na si Jesus ay buhay. Tayo ay naligtas dahil ipinahayag natin na si Jesus ay Panginoon at nanalig tayo sa ating puso na siya ay muling binuhay mula sa mga patay. Ito ay bunga ng pagpapatotoo ng mga apostol mula nang sila ay mapuspos ng Espiritu Santo na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Gaya ng ipinangako ng Panginoon, sila ay tumanggap ng kapangyarihan ng Espiritu at sila ay nagpatotoo na may dakilang kapangyarihan. Bunga nito, ang mga sumampalataya ay tumanggap ng dakilang biyaya. Sumakanila ang Panginoong Hesus, ang kanyang buhay at ang kasaganaan nito. Sila ay naging nagkakaisang bahagi ng katawan ni Kristo. Awit 148, 1-4, 13. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon mula sa kalangitan. Purihin siya sa mga kaitaasan. Purihin ninyo siya kayong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya kayong lahat niyang hukbo. Purihin ninyo siya araw at buwan. Purihin ninyo siya kayong lahat ng mga bituing maningning. Purihin ninyo siya kayong mga langit ng mga langit at ninyong mga tubig na nasa itaas ng mga langit. Ang pangalan ng Panginoon ay purihin nila sapagkat tanging ang kanyang pangalan ang dakila. Nasa itaas ng lupa at mga langit ang kaluwalhatian niya. Dahil si Jesus ay buhay. Hindi tunay ang pagpupuri na nagagawa natin dahil nagkataong maganda ang pakiramdam natin. Ang pakiramdam ay pabago-bago. Ang tunay na pagpupuri ay bunga ng pananalig sa Diyos at sa kanyang anak. Makapagpupuri tayo sa pamamagitan ng Panginoong Hesus na muling nabuhay at ngayon ay nasa kanan ng Ama sa langit. Sa pamamagitan niya ay maghandog tayong patuloy ng alay ng pagpupuri sa Diyos sa makatuwid ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Unang Juan 1:1-4. Yaong buhat sa pasimula na aming narinig, nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay, at ang buhay na ito ay nahayag, aming nakita, aming pinatototohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa amin ay ipinahayag. Ipinahayag namin sa inyo yaong aming nakita at narinig, upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. At tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Isinusulat namin ang mga bagay na ito upang ang ating kagalakan ay malubos. Upang magkaroon ng lubos na kagalakan. Ang mga apostol na nakasama ng Panginoong Hesus ay nagpatotoo na siya ngayon ay buhay, na siya ang salita ng buhay, ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama. Nagpatotoo sila upang tayo ay makasama nila sa pakikisama sa Ama at sa Anak. Ang pakikisamang ito ay paglakad sa liwanag at katotohanan ng Diyos.
Ito ay pakikisama na ang bunga ay paglilinis sa atin ng dugo ni Jesus sa lahat ng kasalanan. Kung magkasala, ipahayag agad ito sa Diyos at tayo ay kanyang patatawarin at lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ang katotohanan ito ang gagabay sa atin na huwag magkasala. Ngunit kung magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesucristo ang batuwid. Siya ang kabayaran para sa ating kasalanan at sa kasalanan ng buong sanlibutan. Juan 20:11-23. Nang magdadapit hapon na ng araw na iyon, na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto sa kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot sa mga Hudyo, dumating si Jesus at tumayo sa gitna at sa kanila'y sinabi, "Kapayapaan ang sumainyo." At nang masabi niya ito, ay kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at tagiliran. Kaya't ang mga alagad ay nagalak nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi sa kanila ni Jesus, "Kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo." At nang masabi niya ito, sila'y hininghan niya at sa kanila'y sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sinuman, ang mga iyon ay ipinatatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan, iyon ay hindi ipinatatawad." Tanggapin ang kapayapaan ni Kristo. Tayo ay pinawalang sala ng Diyos dahil tayo ay sumampalataya na ang Panginoong Hesus ay namatay para sa ating kasalanan at muling binuhay ng Ama mula sa mga patay. Dahil pinawalang sala, tayo ngayon ay may kapayapaan sa piling ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Bago siya naghirap, sinabi ng Panginoon sa mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot." Ito rin ang kapayapaang ibinigay niya nang siya ay magpakitang buhay sa mga alagad. Ipinatanggap niya sa kanila ang Espiritu Santo. Ang kapayapaang ito ay bunga ng Espiritu. Para sa lahat ng mananampalataya. Ang pananampalataya kay Jesus ay hindi batay sa nakikita ng mata. Tumangging manalig si Tomas hanggang hindi niya nakikita ang mga sugat ng Panginoong Jesus. Nang makita na niya ito, sinabi niya, "Panginoon ko at Diyos ko." Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka, mapalad ang hindi nakakita, gayon may sumampalataya." Inutusan ng Panginoon ang mga alagad na magpatawad ng mga makasalanan. Ang paraan ay ang kanilang pagsaksi na si Jesus ay namatay at muling binuhay ng Ama. Ito ang ebanghelyo na nasulat upang ang makabasa at makarinig ay sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalataya ay magkaroon ng buhay sa kanyang pangalan. Sa gayon ay tatanggapin din nila ang kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya.
kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.